Inaasahan namang magkakaroon ng price rollback sa presyo ng petrolyo at ilang mga produkto simula sa buwan ng Marso. Ito ang balita ni Mon Hocson. Unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng mababang halaga ng produktong petrolyo. Simula noong nakaraang taon, mahigit 50% na ang ibinaba ng presyo nito at inaasahang magkakaroon pa ng rollback sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, magkakaroon ng rollback sa diesel at presyo ng gasoline. Malalaman ngayong darating na linggo kung magkano ang halagang ibababa sa presyo ng petrolyo. Siguro the good news there is wala tayong nakikitang increase na kamukha even nung last week. 'Di ba kasi yung tatlong magkasunod na increase yon. Sigurado yun wala tayong ganun. Even na sa level na yun. Nag-adjust na rin ng presyo ang mga trucker. Magiging 15,000 to 20,000 na lamang ang bayad sa delivery sa buong NCR mula sa dating 30,000 pesos. Tatanggalin na rin ng mga shipping line ang lahat ng mga extra charge sa cargo simula sa Marso. Malaking tulong ito upang mas mapababa pa ang presyo ng ilang bilihin gaya ng mga canned goods, detergent at pampalasa at iba pang produkto na dumadaan sa mga pantalan. Magbababa na rin ang presyo ang ilang produkto ng gatas simula March 1. Ang 1 kilo ng powdered milk bababa ng 50 pesos, magiging 380 na lamang mula sa dating presyo nito na 368. Ang 1.8 kilo naman nito ay bababa ng 120 pesos, magiging 512 na lamang mula sa dating presyo na 632. Ang 150 grams na powdered milk bababa rin ng piso simula sa linggo. Nakaambaring bumaba ng 50 sentimos ang presyo ng pandesal at Pinoy Tasty simula ngayong Marso dahil magpapalit na ng mas murang klase ng harina ang mga bakers. Maging ang ilang presyo ng construction materials ay bababa rin. Ang isang sako ng semento ay magiging 210 pesos na lamang mula sa dating presyo nito na nagkakahalaga ng 215 pesos, mas mababa ng 5 piso. Ayon sa Department of Trade and Industry, bukod sa mababang presyo ng produktong petrolyo, nakatulong rin ang mababang halaga ng raw materials. Maituturing din itong marketing strategy ng ibang kumpanya upang mas lalo pang mapalakas ang kanilang benta. Doon po sa mga manufacturer na ang dahilan nila noon isang taon, mataas ang port congestion, extra fees na binabayad nila. Ngayon pong pababa na ang presyo ng mga truckers at nagre-review na rin ang presyo ng mga shipping lines. Pero po, pwede na rin natin pagbigyan ng mga consumers na magdagdag pa tayo ng mga basic goods sa listahan po na nagbababa ng presyo. Matapos na magbaba ng presyo ang ilang produkto, inaasahan na susunod na rin ang ilang mga brands upang makipantay sa kompetensya. Patuloy naman makikipagpulong ang DTI sa mga manufacturer upang pakiusapan ng mga ito na magbaba na rin ang kanilang presyo. Mon Hocson, UNTV News, Worldwide.